Okay, hello, good morning po mga mami and daddy. Welcome po sa aking MCPH collection. So today's video ay gusto ko lang po mag-share kung ano po yung opinion nyo about sa stock market and sa trading. So stock market and trade industry naman tayo. So may napanood kasi ako kagabi po, may napanood po ako sa isang YouTube channel at saka sa TikTok din napanood ko yung binalita ni GMA yata yon nagbalita na mayroon daw isang kasambahay na within 7 years ay inabot daw yung pera niya ng milyon. So, sa pag-i-invest lang niya sa stock market, di ba? Ang galing niya, no? Alam nyo ba yun? Tapos, ang galing. Alam nyo po ba, ang binibigay lang daw niya sa stock market every month, minsan po ay 1,000, minsan naman po ay 2,000. Yun nga lang, mayroon pong gumabay sa kanya yung kanyang boss. Tapos, at the same time, syempre si boss ay stock market trader din at tapos siguro mutual funds, ganon din siya. So, ang sabi nila doon, ayon sa interview ay every month nag nag-iipon siya or nagde-deposit siya ng 2,000 per month, ganon. So ibig sabihin, yung palang pagiging milyonaryo ay nakasalalay din pala sa kung paano tayo maging isang milyonaryo, di ba? Parang alam nyo ba, nakaka-interesado yan. Yan yung mga gusto kong topic, yung mga milyonaryo, bilyonaryo. Alam nyo ba, mukhang pera kasi. mukhang, mukhang pera po kasi ako. Ayun. Tapos, ayon din dun sa balita, may isa ring driver, taxi driver naman siya. So ngayon, sa ngayon daw, napanood ko lang kagabi yun. Hindi ko matandaan kung dito sa YouTube or doon sa TikTok. Tapos, isang taxi driver naman na umabot na daw yung funds niya sa mutual funds ng 350,000. O di ba? Ang galing. Alam nyo ba? Pwede pala yung ganun, no? Pwede pala yung ganun. Na-inspired ako syempre. Ngayon ko lang ma-share to, pero since 2022 po, ay nag-start na rin po ako sa stock market using COL Financial Platform. So, nung umpisa po, medyo alanganin din ako kasi hindi naman ako nag-aral ng ganon. So, ang ginawa ko, nanonood po ako ng mga YouTube tutorial, nanonood din po ako ng sa mga trader ng ibang bansa at saka ng trader dito sa Pilipinas. So, pinapanood ko po yun sa YouTube University. Siyempre, maraming mga vlogger dyan na nagbibigay ng mga strategy, ng mga ganyan. So, ako naman, nagsubok ako. Alam niyo po ba kung saan nanggaling yung pagiging stock market and trader ko? Ay sa isang kaibigan. Kasi, yung isa kong kaibigan, best friend ko yun, nakilala ko din lang siya sa online. Tapos, sabi niya sa akin, sis, sabi niya, pwede nating isabay yung pagiging stock market and trade sa pagiging freelancer at saka kasi syempre online seller po tayo ay di lagi tayong nakahawak sa internet, lagi ay sa cellphone, may internet tayo. Tapos mayroon tayong printer, mayroon tayong desktop na computer. So sayang naman 'yon kung hindi magagamit, 'di ba? So sabi niya sa akin, i-try mo din yung stock market, sabi niya. Siyempre tayo naman, si Marites. Nakimarites tayo. Oh, pero alam nyo, ang pagiging Marites sa stock market ay maganda. Hindi naman yung Marites na
Ganon, hindi yon. So, yun sa akin, yung naging nakimarites ako, sa YouTube University naman. So, ang ginawa ko po, pero nung una, hindi pa po ako nagtitrade dito sa Pilipinas. Ang tinitrade ko lang po ay sa ibang bansa, like Apple, Samsung, mga technology, mga ganon. Nag-open po ako ng account sa eToro. So, doon ako napakabilis. Alam nyo ba, ang ganda doon, sobrang bilis ng, ano na nga yan, ng market doon. Kasi buong Pilipinas, buong mundo, no? Napakabilis. Alam nyo ba, konti lang pala yung mga Pilipino na aware sa pag-i-invest. Ano po, konti lang po, ayon sa research. Sobrang ang bagal pala ng market natin dito sa Pilipinas when it comes to investment, ganon. So, hindi kagaya sa ibang bansa na marami palang aware sa ibang bansa na trade and stock market and trading ang hanap buhay nila. So, hindi sila umaalis sa bahay nila, hindi sila kung ano man yung ano nila, pero ang ginagawa lang nila, nagte-trade lang sila, nagiging trader lang sila sa crypto, tapos sa ETFs, tapos sa mga stock nga and mutual funds. Ganon yung sa kanila. So, sabi ko, bakit hindi ko din aralin? So, yun na nga, napunta na tayo doon. So, ang ginawa ko, yung $100 ko, equivalent of 5,500 yan noon, ni-withdraw ko na sa eToro. Tapos, nag-open po ako ng account ko sa COL Financial. So, kasi, sa COL Financial naman, legit naman siya. Very, very legit. Ayun. So, pwede naman kayong tawag dito, pwede naman kayong mag-apply sa iba. Marami naman. May First Metrosec, may AB Capital, may BDO Nomura, merong, ano pa? Basta marami. Marami po siyang platform na pwede ninyong pag-applyan dito sa Pilipinas. So, ang kailangan lang pala natin ay maging patience, tapos huwag masyado greedy. Kasi nung una, at tapos mawawala yung takot mo. Tapos alam nyo ba, maganda rin kasi siya. Kahit na maubos mo yung pera mo, 'di ba? Yung pera mo, basta unahin mo muna mag-invest. Ang gagawin mo lang, invest ka muna doon sa stock market mo or sa mutual funds mo bago mo gastusin yung pera. Kasi pala, alam niyo, hindi ko masyadong alam mag-ipon dati. One time, ayun nga, nagkameron po ako ng, yung tawag dito, life insurance. Meron po ako ngayon policy, dalawa yung policy ko, tag-isa kami ng asawa ko. So ngayon, natuto ako doon mag-ipon. Tapos, ayun na nga, yung in-offer ng kaibigan ko, na aralin ko din daw yung stock market. So, ang ginawa ko po ay inaaral ko hanggang ngayon po. Kasi sa stock market pala, kailangan alam mo yung pagbaba, yung pagtaas, yung ganon. Tapos, buy and sell siya eh. Bibilin mo siya sa mababang halaga, tapos naman ay bebenta mo siya sa mataas na halaga. So, ganon yung gagawin mo. Ayun. Tapos, yun yung ginagawa ko ngayon. So, sa susunod na video natin, i-share ko naman sa inyo kung paano mag-buy and sell. Pero, sa ngayon po, ang ginagawa ko kasi puro pula. Puro down yung market na nabili ko. Kaya ang ginagawa ko po ay naghihintay at saka nagpe-peso cost averaging. So, sa susunod na video natin, ipapakita ko po sa inyo kung paano po magpe-peso cost averaging. Yung peso cost averaging kasi, yaan yung bibili ka ng
bibili ka ng stocks, mataas man yan o mababa man yan o mataas para mag-dip yung mag-dip yung presyo. Pagka nag-dip na kasi yan, makukuha mo na yung pagtaas niya. Pag tumaas siya ng piso bawat isang shares, di maganda, makakakuha ka ng ng value appraisal, di ba? So, tataas yun, kikita ka. Tapos, at the same time, sa ibang paraan na pagkita, meron pa. Yan yung tinatawag na dividends. So, sa mga ibang araw, pag-usapan natin yung peso cost averaging, dividends, buy and sell, tapos paano ba kikita pag down ang market, at saka uptrend ang market, yung nga ganon. So, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Tapos, i-comment nyo po dito kung ano po yung magandang susunod na aralin natin sa susunod na video. So, mag-share po ako sa inyo ng aking mga experience, ha? So, ganun po yung gagawin natin. Okay? Ayan. Hanggang sa susunod. Salamat!